Nandito sa akin yung guys, yung pinakasikat na smartphone ngayon. And this is the Tecno Spark Go 1, ang cellphone ni Alice Go. De, joke lang. Baka makasuhan tayo guys. Eto guys, ay napakasikat ngayon dahil nga meron siyang iPhone look. Napakasulit ng kanyang specs and napakamura lang din niya. Unang-una, meron na tayong up to 8GB of RAM plus 128GB of storage, 120Hz refresh rate, 4.5G network, parang nasa gitna ng 4G at saka 5G. Meron na din siyang 5,000 mAh battery with up to 15 watts of fast charging capability and marami pang iba. So ngayon, pag-uusapan natin to, i-unbox natin and magkakaroon tayo ng full review para naman malaman ninyo kung sulit nga ba talagang bilhin etong phone na to. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JDin TV. Ngayon, kung makikita nyo naman dito, napaka-unique ng kanyang box. Ibang-iba compared sa mga naunang boxes ng Tecno. Pero wala pa rin makakatalo sa box netong Itel P65. Ang lupit talaga ng box nito guys. But, dito naman tayo, mas mura kasi to ng konti. Nandito sa harapan yung kanyang pangalan, 4 years plus daw na lasting fluency. Or in simple terms, ay hindi daw siya maglalag. And so far, that's it. Ngayon, buksan naman natin. Ang unang bubungad sa atin dito is yung mismong smartphone. Tantananan! O, diba? Ang ganda! iPhone 15. Pwede ring 13, 14. Ha? Yung mga diagonal na camera. Dito sa ibaba, napakaraming laman. Meron tayong SIM ejector pin, 12 plus 1 month na warranty card, Type-C cable, at saka yung kanyang 10 watts na charging adapter. By the way guys, para ma-achieve ninyo yung 15 watts na capability nitong phone na to, kailangan nyo mag-upgrade ng charging adapter. Dahil nga eto ay 10 watts lang. So kapag kailangan mo ng mas mabilis na charging, magdadagdag ka pa ng gastos dito sa phone na to. Pagkatapos naman yan, meron tayong warranty card dito. And last but definitely not the least, yung aking favorite na free jelly case. Ayan. So far, that's it. Pagdating dito sa kanyang pag-unboxing na naman natin yung mismong smartphone. So, eto na guys, si Tecno Spark Go 1. Ha, swerte talaga ni Alice dito. Ang ganda ng kanyang build quality. Meron siyang iPhone design na talaga namang solid na solid hawakan. Yes guys, akala ko talaga nung una, hindi siya plastic. Nag-research pa nga ako dito. Tapos dun ko nalaman na etong phone na to, pagdating sa kanyang build quality, ay merong glass front, plastic back, and plastic frame. Napakaganda ng kanyang pattern dito sa kanyang likod. Nakaka-premium talaga siya. It reminds me ng Tecno Common series, which is mas mamahalin compare dito sa Tecno Spark Go. And first impression ko talaga dito is ang premium niya talagang tingnan. Promise guys, walang bias. Ang ganda nitong phone na to. Kapag hawak-hawak mo siya, hindi talaga siya mapagkakamalan na 4K lang. Ganon siya kaganda. Dito naman sa kanyang mga buttons and ports, kumpletong-kumpleto na itong phone na to. Sa baba, nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay yung kanyang volume rockers, and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray that can support 2 SIM card and 1 SD card. So, expandable etong phone na to. And sa top naman, meron pa tayong extra na speaker dito guys. So it means na meron tayong dual speaker sa isang 4K na smartphone. Si Tecno lang yung nakakagawa nito, promise. Ang lupet mo, Tecno. Yung ibang mga brand, 8K, 9K na yung price, tapos wala pang dual speaker. Si Tecno guys, meron ng ganun. Tapos nasabi ko na ba, na except sa dual speaker, meron pa siyang flash sa harapan. Diba? Ang cool. Hindi lang yan guys. Eto rin ay meron ng IP54 water and dust resistance. So kapag matalsik lang naman ng tubig, okay na etong phone na to. Kapag nababasa siya ng ulan, o di kaman kapag kayo ay naglalaba, or kapag nahulog siya sa isang balde na merong tubig, as long as makukuha mo siya kagad guys, hindi ito basta-bastang masisira. Ganon yung protection na naibibigay ng IP rating na 54. 5 sa dust, and 4 naman pagdating sa tubig. So dapat nyo lang tandaan guys, hindi po siya pwedeng ilublob sa tubig ng matagal, kundi masisira etong phone na to. IP68 lang yung makakagawa nun. Dahil nga yung rating niya sa water is 8 na. So yan yung mga dapat yung tandaan kapag meron kayong nakikita ang IP rating. The first number is dust protection rating and the second number is for the water protection rating. Now you know. Ngayon, nasabi ko ba na hindi lang yung likod niya yung mukhang iPhone guys. Pati na rin yung harapan nitong phone na to, iPhone na rin. Just look at that. Diba? Napagkakamala na talaga siyang iPhone. Tapos yung iPhone 70K, 80K,
eto, 4K lang. Makakabili ka na ng 10 ganito or more than na equivalent ng isang iPhone lang. Diba? Ang lupet. Tapos guys, alam nyo ba? Meron pa tong advantage compared sa iPhone. Because this phone has 6.67-inch IPS LCD display with 720p HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. Yes guys, yun yung advantage ng phone na to. Pero syempre, medyo glazing lang naman yung 120Hz. Hindi naman talaga siya umaabot sa part na nakikipagsabayan na siya sa mga 120Hz ng mga flagship phone. Pero yes guys, napaka-amazing na... Oops. Napaka-amazing na meron siyang 120Hz refresh rate sa ganitong presyuhan. Legit guys, mabilis na yung pag-scroll dito, napaka-smooth na rin. Kaso nga lang, hindi pa siya ganun ka-high quality since 720p lang po siya or HD Plus display lang. Pero so far guys, for this price, this might be the best phone that you can get pagdating sa kanyang display. So kinumpara ko to kanina. So yes, same lang sila ng display ng Itel P65 and mas mahal yun ng konti. So para sa akin guys, this might be the best or pinakasulit na display at this price point. Kapag kayo ay mahilig mag-Facebook, TikTok, and iba pa, napaka-buttery smooth na ng inyong pag-scroll dito sa phone na to guys. Legit. Medyo saktuhan lang din para sa akin yung kanyang laki and kontentong-kontento na ako dahil nga punch hole display na po siya. Hindi katulad ng mga iba't ibang phones at this price point na meron lamang teardrop notch. Kaso nga lang, as expected, dahil nga mura lang siya, meron din tayong medyo malaki na bezel pagdating dito sa kanyang ibaba. So, yun lang naman pagdating dito sa kanyang display guys. Okay na ako dito kay Tecno Spark Go 1. Nice one, Alice. Ang ganda ng phone mo. Now, pag-usapan naman natin yung performance nitong phone na to. So, pagdating dito guys sa kanyang OS, medyo okay lang dahil nga meron siyang Android 14 Go Edition. Well, expected naman talaga yon at this price point and ganun naman din talaga yung mga ibang phone at this price point. So, siguro, okay lang yon. Ngayon, sa kanyang processor naman, etong phone na to ay merong Unisoc T615 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, tinest ko to dito sa Mobile Legends and Call of Duty and talaga naman napaka-playable po ng mga games na to dito kay Tecno Spark Go 1. And it's pretty surprising na magagawa yan ng isang 4K lang na smartphone. So kapag meron kayong mga 5G Wi-Fi, makaka-connect na to and in that way, mas magiging stable yung inyong internet para makapag-play ng Mobile Legends and Call of Duty online. Dito sa Mobile Legends, napaka-smooth na nitong phone na to. Meron na siyang ultra graphics with high frame rate and as you can see guys, napaka-okay talaga ng aking gameplay using this phone. Playable na playable siya, hindi siya naglalag. Siguro nagkakaroon lang siya ng mga paunti-unting frame drops, especially kapag matagal ka na sa game. Pero so far guys, ay napaka-smooth naman nitong Tecno Spark Go 1 dito sa Mobile Legends. Especially at this price, this Unisoc T615 performs the best pagdating sa iba't ibang mga processor na mga pang entry level. Yung mga Helio G35, Helio G36, wala na yun guys. Malayong malayo yung mga performance nun compared dito sa Unisoc T615, which is an improvement from the Unisoc T606. So kung maganda na yung Unisoc T606 dati, mas maganda pa yung Unisoc T615. Na dito naman sa Call of Duty, ganun pa rin, playable pa rin naman siya, makakapatay ka pa rin dito ng mga kalaban, and syempre mas mag-enjoy ka dito guys dahil nga meron siyang dual speaker. So mas boomy, mas feel mo talaga yung game dahil nga kapag mayroong pumuputok sa left, pumuputok din siya dito sa left speaker. And sa right naman, ganun din. So para sa akin guys, pagdating dito sa kanyang performance, okay na etong si Tecno Spark Go 1. Kapag kayo hindi gamer guys, like multitasking lang yung kailangan ninyo, okay na etong phone na to. So makaka-download na kayo ng iba't ibang mga kailangan nyo dito. And yung alam mo na, mada-download mo na yon dito sa phone na to nang hindi ka magkakaproblema. Malaking malaki na to compared sa mga storage ng kanyang mga competitors. Yung iba kasi 64, o di ka naman 32 gig lang. Eto guys, 128 gig na. Now, let's talk about the battery. So etong phone na to guys ay merong 5,000 mAh battery that can last up to 2 days kapag kayo ay mga mahina gumamit. Pero kapag kayo katulad ko, na palaging gumagamit ng smartphone, kahit nasa CR gumagamit ng smartphone, siguro mga 1 day ka lang dito sa phone na to. Pero kapag continuous gaming naman, around 7 to 8 hours ka magtatagal dito sa phone na to since it only has 720p display. So kapag meron kang 720p display guys, medyo mas makunat talaga yung battery mo dahil nga hindi siya ganun ka high quality, so hindi rin siya ganun ka power consuming. So in short, makunat na yung battery nitong phone na to. Ngayon sa charging naman,
well, it supports up to 15 watts. Pero since 10 watts lang yung kasama sa box niya, yun yung tinest namin. And kapag 10 watts lang yung gamit ninyo guys, aabutin ka ng up to 3 hours from 0 to 100%. So, I tell you guys, better invest in a charger. Kailangan nyo talaga ng mas mabilis dahil nga sayang yung oras nyo sa kakahintay. So, kapag meron kayong extra na charger na mas malakas like 30 watts, 60 watts, pwede nyo gamitin yon. Pero hanggang 15 watts lang po yung pwedeng ma-receive netong phone na to. Which is pretty good naman actually for its price. Now, sa camera naman guys, una sa lahat, bago tayo mag-proceed, ang ganda ng kanyang flash, diba? Tapos pwede pa siyang 360. So, meron kang option dito sa kanyang flashlight guys na 360. Ayan. Hey! Diba? Ang lupit. Kapag kayo mahilig lumabas sa gabi o di ka naman nagka-camping, gamit na gamit to. Makikita mo yung harapan and makikita ka rin ng kasama mo. Safe na safe, diba? Pagdating naman dito sa kanyang camera guys, meron tayong 13MP main camera dito sa kanyang likod and yung kanyang secondary dito na bilog ay wala pong nakalagay. So, akala nyo camera? It's a prank. It's a prank! Eto guys, ay design lang po ng Tecno para you know, maging iPhone looking yung pa-diagonal, hindi yung pa-straight. But yes, pagdating naman dito sa kanyang selfie, meron tayong 8MP selfie camera with this phone. As you can see sa mga photo result, kasaktuhan lang yung quality ng mga nakuhang photos using this phone. Hindi po siya ganun ka-high quality and hindi rin siya ganun ka-low quality. Nasa middle lang. Yung kanyang color reproduction is pretty okay. Decent lang po siya. Kapag meron kayong magandang lighting, ay makukuha mo talaga yung tamang skin tone mo. Pero kapag medyo harsh naman yung lighting ninyo, medyo harsh din o di ka naman inaccurate yung kalalabasan ng mga skin tone o di ka naman colors pagdating sa inyong mga picture. So, para makakuha kayo ng magandang larawan using this phone, kailangan nyo talaga yung tamang angle and tamang lighting. Yun talaga yung best combination. Angle and lighting, makakakuha ka talaga ng magandang larawan using this phone. Pero kapag yung mga sa gabi o di ka naman low light scenarios, hindi ko talaga masasabi na maganda yung result nitong phone na to. Napaka-distorted and hindi na siya okay para sa akin. So if you want to use this phone's camera, pwede na to guys sa outdoor kapag merong sunlight or natural lighting. Okay na talaga yung result nitong phone na to kapag merong ganun. So yun po yung mga photo quality para sa akin itong Tecno Spark Go 1. Dito naman sa kanyang video ay makakakuha na siya ng up to 1080p at 30fps. And ngayon, try natin. Yo guys, so this is the video quality using the Tecno Spark Go 1 and also this is also the audio of this phone. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. And ngayon, try naman natin yung kanyang selfie. Now guys, eto naman yung selfie video camera. Itong phone na to. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Also, this is also the... Now, so far guys, pagdating dito sa kanyang video quality, okay naman or decent na yung pinakitang result netong Tecno Spark Go 1. Siguro, same lang sila ng nakaraang Tecno Spark Go 2024. Pagdating sa kanyang quality, halos same lang sila. And yung verdict ko lang talaga dito is eto ay mas pinalakas lang na Tecno Spark Go 2024. Mas pinaganda na rin. Pero pagdating sa kanyang camera guys, ay same lang yung ginamit dito sa phone na to. Overall, pagdating dito kay Tecno Spark Go 1, recommended ko na talaga to. Especially kapag wala ka pang budget. Eto yung panimula mo guys, pang daily. Pwede na to actually. Pang gift sa inyong mga anak. Sulit na to. Maganda yung performance niya, hindi siya lag. Maganda yung display, napaka-smooth. And also, yung kanyang camera is decent na rin. Pero syempre, yung kanyang design, iPhone na. So, sa mga merong anak dyan, sabihin nyo na lang na iPhone to. Hindi naman nila malalaman yan, di ba? Sa susunod na lang yung totoong iPhone kapag matanda na sila. Bro, you tripping! But yes guys, so far, sulit na etong Tecno Spark Go 1. This is probably one of the best phone that you can get below 5,000 pesos. Yes, 5,000 pesos pa. Yung presyo niya, 4,000 pesos plus lang. Pero best below 5K. It means na ang lupit nitong phone na to. So, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I am JP and this is JDing TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.